si Luigi Molina. 20 years old po siya at isa po siyang tricycle driver, Idol Okay. Rafi. Kasama po niya ang kanyang kapatid na si Carmina. Nirereklamo niya, Idol, yung nakagitgitan niya sa kalsada na sinadya daw po siyang banggain. Diyan po yan sa Barangay Gulod, Malaya, San Mateo, Rizal. Naganap po yan nung March 9, dakong 4:30 po ng hapon. At yung nakagitgita niya isang doktor, Dr. Alexander Bravo III, Star X, yung binangga siya actually. Opo. Sabi niya sinadyang banggain. Then mamaya kausapin natin si Doc. Sir Luigi, Ano po? okay, bakit niyo po nasabi na sinadya kayong banggain ni Dr. Bravo? Kasi sir, ano po, sinadya niya pong atrasan yung tricycle po. Bakit niya po ginawa yon, sir? Una po kasi nun, galing po ng court po, so para sa may lift po. Tapos nung pabalik na po ako, may nakaparada pong sakyan sa may kalsada po. Tapos sa may bandang kanan po, sa may way ko po, ay nandun po yung sakyan niya po. Okay. Nakapantay po doon, kaya wala pong dadaanan. Okay. Ngayon po, pinagbigyan ko po siya ng daanan po kasi mabante po siya. Pinantay ko po sa may kaliwa yung tricycle ko sa may nakaparadang sakyan po. Tapos nung okay na po, napasok ko na po yung motor sa may bandang kaliwa po. Kinabit niya po yung yung side wheel ng tricycle po. Okay. Sabit ko ng kanya. Tapos nung nung bumaba po ako para tignan po, ay pababa na rin po siya. Galit na galit po. Bago po siya bumaba, nagmumura na po siya. Tapos nung pagbaba ko, kaharap ko na po siya. Pinagmumura po niya ako. Pagbaba na po na, dinuduro-duro niya na po ako. At bakit daw po siya galit na galit, sir? Hindi ko po alam. Kasi sabi niya po sa akin, ang tanga ko daw po, bakit daw po ako nasa kaliwa. Sabi ko po, sir, wag niyo po ako sigawan. Binigyan ko po kayo ng daan para po makadaan kayo. Kasi mabigat po pag kaya atras ko pa po yung tricycle. Kaya pinasok ko sa kaliwa. Ito po, meron kayo medical legal, multiple physical injuries secondary to vehicular accident. Saan po yung mga sugat nyo, sir? Galit sa ilong po kasi, sir. Dito po niya ako sinuntok, sir. Sinuntok ka? Opo. Naku, Nung yun po, sir, nung pagka po, sir, sabi ko po na, tapos nung sinisigaw-sigawan niya po ako, sabi niya po kasi nung una nun, sir, taga-saan ka ba? Tanga mo, ganyan-ganyan po. Sabi niya po sa akin na ganun. Sabi ko, sir, huwag niyo na po murahin, huwag niyo rin po ako sigawan, taga dito rin po ako. Tapos nung pagsagot ko po na ganun, bigla po ako sinuntok sa mukha. Okay, sige. Dr. Alexander Bravo III, magandang hapon po, Doc. Hello po, magandang hapon. Doc, bakit niyo po sinuntok itong si Sir Luigi? Hindi ho totoo yun. Tinulak ko lang ho siyang wala ho siyang mask. Ilalapit niya ho yung mukha niya sa akin. Sinasabi niya, kaya mo ba ako? Kaya mo ba ako? Naliliitan ka ba sa akin? Tapos, actually, 2 beses ko siyang tinulak eh. May mga nakatira naman doon na sa area na yon na makakita naman talaga. Pero, siyempre, side ng kwento nila yan. Ang kwento naman talaga, laging may side ng isa at may totoong kwento eh. So, yan yung bakti sa kwento niya. Opo. Pero may mga tao makita talaga. Pero Doc, ito po, mayroong medical legal itong si April Joy Reyes. Okay? Sinabi niya rito, multiple physical injury secondary to vehicular accident. Ibig sabihin, involved nga po sa aksidente. Ayon sa medical certificate, may kinalaman sa aksidente itong mga sugat na tinamo ni Luigi. Now, sabi niyo, sir, tinulak niyo lang siya. Kasi kung tinulak niyo lang po siya, sir, hindi magkakasugat yung kanyang mga ilong, yung kanyang muka. Ano po? Si Doc pala, hindi doktor, dentista pala siya. So, hindi ho magkakasugat yung kanyang muka kung tinulak niyo lang po siya. Tama ba? You agree with me, Doc? Opo. Kasi ganito po yan. Yung sinasabi niyang associated doon sa collision ng sasakyan, hindi ko alam yun kung paano siya nagkasugat doon. Pero yung sinasabi niyang sa mukha, hindi ko siya sinuntok. Tinulak ko lang siya. Kasi ang nilalapit niya yung dibdib niya sa akin. Tapos ako, naka-cross na yung kamay ko sa dibdib ko rin na tinutulak ko siyang paalis. Siguro nga, tumama yung kamay ko doon sa sa mukha niya, pero hindi siya pasuntok, kumbaga palayo. Siguro para lang siyang na-jab. Kasi kung susuntukin ko talaga yan, intentional, dikit ako sa likod ng van eh. Dinidiin niya ako doon eh. Kung susuntukin ko yan, kitang-kita niya. At saka babaliktad kung sakaling sinuntok ko talaga. Pero Doc, bakit to kayo nagkaroon ng konfrontasyon? Yun, sasagutin ko po yun. Ito naman ho yung istorya ko. Paakyat po ako, kasi medyo paakyat yun, tapos may 2 kotse na nakaharang doon sa side na yon. Pag ahon ko na ng gano'n, katapat ko na yung sa naunang sasakyan, hinarangan niya ako. Tapos umatras ako. Pag atras ko, pumunta naman siya doon sa gilid ng itim na sasakyan. Makikita nyo naman po sa picture kung paano yung angle eh. Tapos, since na pumasok siya doon sa itim na sasakyan sa gilid nun, di umabante naman ako kasi nagbigay siya. Nakapasok na po ako. Kitang-kita nyo naman ho doon sa video din nila na yung van, gilid na halos doon sa may
pavement. Ano ba yun? Yung, May video ba, Doc? Alam ko may video sila dun sa Facebook eh. Sila yung nag-video nun eh. Kitang-kita dun, nagilid na yung sasakyan ko na iniiwasan ko siya at hindi ko siya sa harapan. Kasi po sir, bali po isa na lang po ang ginawa niya sa umamin po siya sa mga pulis mismo na binangga niya po yung kapatid ko. Tricycle lang daw po ang binangga niya. Pero hindi daw niya po binangga. Hindi niya daw po kasalanan yung inaano niya po, yung nadamay po. Sandali, ito yung video. Tingnan natin video. Bastos po yan. Okay. Saan yung video? Sa bahay nila mismo, sir. Okay. Bastos po siya, sir. Marami pong galit sa kanya, sir, dito sa lugar namin, sir. Kasi lahat pinagbabantaan niya po, sir. Mayroon po kaming... Sandali lang, okay. Yung tricycle... Yung tricycle po, inamin niya po mismo sa pulis po kasi po, yung nangyari po niyan, wala po ako, sir. Okay, yung Pero Starex. Po, sir, opo, wala po ako sa nangyari nun, sir. Pero po, nung tumawag na po ako sa pulis saka sa barangay po, para humingi po ng tulong kasi Okay. niya po. Bakit ka napunta sa may kaliwa nga pala, Luigi? Yun. Opo, sir. Kasi Di ba po, dapat sir, ikaw ay nasa right side looking at this Opo. video? Tama nga naman, Opo. dapat ikaw ay papuntang right. Kita mo, nakita ko yung motor sa likod, ano? O dapat sa right side ka. Opo, sir. Bakit ka na dito sa may left side? Ay, sir, kasi po, nasa right po talaga ako, sir. Kasi po, nasa right din po siya, sir, sa way ko rin po. Kaya po, wala pong dadaanan kung hindi po ako magbibigay, sir. Kaya Pareho po, kayo nasa right. Kaya napunta po ako sa left po, sir, para po bigyan po siya ng daan. Ate ka muna kasi may kotse dyan na muntik mo na mabangga. Nandyan nakaparada na yan. Opo. So yan dapat ang lane ni Doc. Opo. Since nakaharang yan, pinilit ni Doc kainin yung lane mo. Kaya ang ginawa mo, kumabig ka na sa kaliwa. Opo. Okay, it makes sense. Pwede po magsalita, sir? Sige po. Kasi po, sir, nung nangyari po yun, di ba, parang ikinara na po yung ginawa niya kasi hindi niya po inis pa niya yung kapatid ko pero nagmatigas pa po siya. Ngayon po, nagsama na po ako ng barangay tsaka pulis po, pero hindi siya nakipag-usap ng maayos. Sinanapan siya ng lisensya, wala po siyang pinakita ng kahit ano pong ID, sir. Tapos Naku. po, hindi po nakipag-usap po ng maayos o sumama sa barangay, sir. Hindi po pinagagawa niya po sa amin, niya po kami. Kita-kita po na Okay. po. Doc, totoo ba? Hindi mo pinakita yung lisensya mo sa mga kinaukulan tulad ng pulis at barangay? Doc? Yung sinasabi niya ho, hindi masyadong totoo. Pero Bakit yung hindi masyadong totoo? Hindi ako namamak eh. Hindi. Wag na yung Doc. Pero di ba hiningi ng mga police, investigator o barangay yung lisensya nyo, dapat lang ipakita nyo po dahil meron pong traffic altercation, traffic incident, kailangan lang po we submit to the authorities at sino po yung mga authorities na yon at that time police and barangay. Ba't nyo pinakita yung inyong lisensya? May lisensya ba kayo, Doc? Meron akong lisensya. Expired ba yung lisensya nyo o hindi? Hindi nga po, updated. Okay, kung updated, ba't nyo pinakita sa police? Ang sabi ko nga po sa police, kasi vehicular accident lang yan. Sabi ko, kasi yung mga pumuntang police dito, may kilala kasing police yan, sir eh. No, sir. Don't do this, Doc. Doc, pag halimbawa merong dumating na pulis at nag-iimbestiga po sa isang traffic incident, we submit to them, to their authority, which is ipapakita natin yung lisensya. Ang purpose po nun, Doc, para mai-record kung sino yung mga involved sa aksidente, para kung sakali nagkortehan, nagkasuhan, insurance, kailanganin yun. Hihingin yung police report, ng insurance, ng korte. At you know better, may pinag-aralan ka, Doc. Mataas ang pinag-aralan mo. Ba't di mo ginawa? Ba't di mo binigay yung lisensya sa mga police? Hindi ka naman kinukutungan ng mga police. Hinihingi lang naman yung information na importante at that time. Nagmamatigas ka, Doc. Nagmamayabang ka, sir. Kung makakatapos po ako ng kwento ko, sir, yung lisensya ko, pinakita ko sa police. Pero hindi ko siya binigay. Kasi sabi ko, ang driver's license po, ang pwede lang mag-confiscate kasi sabi nila kukunin nila eh. Sabi ko, ang pwede lang po mag-confiscate niyan, MDA, LTO, at saka enforcer. Totoo. However, kailangan lisensya mo para i-record nila yung mga insidente, yung pangyayari. Ngayon, kahit na wala silang lisensya, Doc, kung meron talagang aksidente tulad niyan, parehong nagreklamo, then doon sa presinto, kukunin yung lisensya niyo pareho at doon, ibablatter sa presinto yung insidente. Hindi nga kukumpiskahin pero kukunin yung lisensya mo para ibablatter nila. Alangan ba naman magbablatter sila na wala silang hawak lisensya mo? Hindi, ang ginawa ko na lang po, sabi ko sa kanila, nagsulat ako ng pangalan ko, binigay ko sa kanila, tsaka yung information, pinapipicturean ko yung ID ko. Sandali. Ma'am Carmina, ba't umiiling po kay Madam? Gusto po kami nalalapan siya ng mga Ma'am. ID po na kahit anong ID, wala po pinakita yan. Sir, Wala. wala po talaga. May video po kami, sir. Panoodin niyo. May video kayo na wala sa pinakitang ID. Opo, sir. Ayun pala, Doc, may video raw na wala kang pinapakitang ID. Adrian Clerigo, magandang po Sir Adrian. Magandang hapon po. Okay, nandun po kayo sa pangyari? Opo.
At ano po yung trabaho nyo, sir? Vendors lang po, sir. Vendor. Huwag nyo po nilalang ang vendor. Okay, sige po. Ano po nakita nyo, Sir Adrian? Nung nagkainitan po sila kasi yung tricycle nasagi po ng sasakyan. Tapos doon nagkainitan po. Napanood po sila nag-uusap. Tapos nagkainitan, biglang sinuntok po yung tricycle driver. Oh, okay. Nakita nyo po yun. At willing ka ba, sir, magtistigo kapag ito po ay nagdemandahan na? Opo. Sige po, wag ko kayo mag-alala. Ako ang bahala lahat. Kapag kayo po nagtistigo, kami po ibaback up sa inyo. Okay, sir? Opo, salamat po, sir. Magandang hapon po, sir. Ma'am Carmina, pwede ba natin makausap yung pulis na humihingi ng lisensya pero ayaw niya ibigay? Kasi pwede natin gawin testigo yon. Opo, sir. May pangalan tayo ng pulis? Sir Ryan po. Kasama po namin yung Sir Ryan po na pumunta po doon. Tapos kinuha po yung lisensya ng kapatid ko. Agad po. Nandyan yung pulis? Nandyan yung pulis? Ay, wala po dito, sir. May number lang po. Binigay ko na rin po yung number po. Doc, Hello po. paano yan? Kakausapin namin yung pulis, patunay na yung pulis humingi ng inyong lisensya at wala kayong pinakitang lisensya. Number 2, meron po itong vendor na magtitistigo. Babakapan ko to sa korte, Doc. Come what may. Kung ganito rin lang, tapos may medical certificate. Naku, Doc. Ang sa akin lang po, may CCTV naman kami sa bahay. Tapos, ang lang po, binigay ko sa kanya yung contact number ko. Yung police kasi, pangalawang beses nang pumunta dito. Baka yung sinasabi nilang binidyo nila, bumalik kasi ulit eh. Yung police, kakilala nila. Actually, may tumulong sa kanila. Doc naman, wag naman. Hindi naman ganun kalahat ng pulis. Yung police po, 2 beses pumunta dito at may mga dala silang mahahaba. Ay, syempre, Doc, kasi nagmatigas po kayo, Doc. Kasi kahit na sinong pulis, kahit ilagay natin sa sitwasyon mo yung pulis, ngayon, hinihingi mo yung lisensya nung involved sa accident, ginagawa mo yung trabaho mo, at hindi pumayag at nabastos ka, of course, magagalit ka bilang pulis. Kasi nabastos ka di ba? Ganun yung ginawa mo sa pulis. Nabastos mo sila, hinihingi na maayos yung lisensya mo, hindi naman silang ngungutong at ayaw mo ibigay. Ito, magtitistigo to. Ito, si Corporal Ryan Pastoral. Nako, gagamitin namin testigo to, Doc. Kahon na kahon ka rito. Ang pinakamaganda rito, Doc, kung makipag-ayos tong si Luigi, mag-usap na lang kayo ng mahinahon, pag-usapan nyo lang itong problema ninyo, out of court na lang na pag-aayos, or magkakasuhan kayo at babakapan ko po ito, Doc. Nag-guess nyo po, Doc. Kilala nyo naman po siguro ako. Pag ako po nag-back up sa mga taong naapi, na agrabyado, all in po ako. Opo, naiintindihan po kayo. Napapanood ko naman kayo. Opo, salamat po, Doc. At Doc, meron na po ako so far 2 testigo. Ito pong vendor na si Sir Adrian Clerigo at ito pong pulis na si Corporal Ryan Pastoral. Pasensya na, Doc. Naubusan tayo ng oras kanina, no? Meron kang ginagawang explanation kanina na naputol tayo. Ano po yung sinasabi niyo, Doc? Kung maikukwento ko yung nangyari, ang nangyari po kasi dyan, yung tricycle po, kasi paakyat na ako paakyat yung slope yung lugar na yan Tapos, nakita ko siya paliko. Nakita nyo naman yung kung napanood yung video, maliit lang yung corner na yon. Tapos, hinarangan niya ako sa harap. Kaso nakakayat na ako, nakatapat ko na yung black Yung black na may white na kotse, tapos may black. Nakatapat na ako sa black, hinarangan niya ako. Tapos, umatras po ako. Pag atras ko po, pinasok niya dun sa black na nasa harapan ng black. Tapos po, pinagbigyan ako, umabante na ako. Tapos po, nung umabante na ako, akala ko nakalusot na ako, yung motor niya, inusog niya pa, kaya tumama siya dun sa likod ng sasakyan ko. Makikita niyo naman po dun sa picture, andun, nakasiksik dun yung motor. Kasi kung yung sasakyan ko po, hindi naman maandar ng patagilid yun Gipit na po ako dun sa may gutter. Okay. Kung lumiko ako, kung makikita niyo po yung video, Doc, sorry, Doc. Ito po si Corporal Pastoral. Okay, Corporal? Okay. Magandang hapon po, Corporal. At tatanungin sana namin yung pong sa vehicular incident sa pagitan po ni Doc Alexander Bravo at Sir Luigi Molina. Totoo ba na dumating ho kayo doon sa eksena at hinihingi niyo pong lisensya ni Doc at ayaw niya ibigay? Paano ba nangyari, Corporal? Sir, bali ganito po, sir, no? Nung wala na po yung tao doon sa pinangyarihan ng insidente. Then, pinuntahan po namin sa bahay. So, nandun na po siya sa bahay, pati yung sasakyan. Then, nasa loob po na siya sa sasakyan. Doon lang po siya nakitong-usap sa loob ng bahay niya. Okay. Ayaw na pong lumabas. Then, kinukuha po yung lisensya at ayaw pa rin ibigay. So, ginawa ko, tinan-order ko na lang po sir, sa investigador. Pero, bakit kayo pumunta sa bahay niya, Corporal? Tinuturo po nung complainant na yun po yung nakabangga. Kasi may nabangga, and then, bakit kayo dumating doon sa eksena? Meron pong nagsumbong? May tumawag po sa amin, tawag po nung aming desk
Opo, sir. Okay, so pumunta kayo dun sa eksena pero wala na po yung si Doc nandun na sa loob ng bahay niya. Malapit lang ho sa pinangyarihan. Mga 200 meters. So nung pinuntahan niyo po doon sa para hingin yung kanyang lisensya, bakit niyo po hingin yung lisensya niya, Corporal? Para verify po, sir, sana kung may lisensya ba siya o what. Kung ganun. Para sa kasama sa inyong investigasyon. At Opo. nung hindi po binigay, ano po nangyari? Sunod? Bali, sir, matagal po yung discussion po namin. Kaya lang, po talagang lumabas ng bahay. Opo. Pati yung sasakyan, nasa loob na rin po ng garahe. So, Okay. ang ginawa ko na lang, sir, talagang nagpupumilit pong ayaw lumabas. Pinan-over ko na lang po sila sa investigador, kay Corporal Almasco. Okay, Corporal, para maging fair din ako dito, meron kasi allegation si Doc Alexander Bravo na kaibigan mo raw kasi itong si Luigi kaya kinakampihan mo. Ay, naku, negative, sir. Negative po tayo doon. Wala pong ganun, sir. Okay, so Hindi ko kakilala po yung mga tao dyan. Parehong hindi sila kilala. Opo. Kaya po, pinanover ko na po sila sa investigador. At bahala ng investigador sa kaso. Opo. Okay, Corporal, ano po yung nakita nyo base sa pagdating sa lugar ng pinangyarihan at yung sa forma ng tricycle at pag-interview nyo sa mga testigo? Ano pong na inyo napag-alaman? Sir, bali, sir, yung tricycle, saka yung may kotse dyan yung Hyundai. Bali, yung tricycle, nakabangga na dun sa Hyundai. Okay. Na kulay itim. Okay. Na kotse. Tapos yung sinasabi nilang nakabangga nga po, wala na po dun sa lugar. So base po sa inyong pagtatansya-tansya at tansya ng investigador, yung forma po ng tricycle, ano po yung basa nyo doon? Bali, sir, sabi nung complainant, inatrasan daw po siya nung nakabangga sa kanya, sir. Inatasan siya. Saka kaya po nabangga yung isang nakaparadang sasakyan po doon, yung Hyundai na kulay itim na kotse. May mga tao nagsabi na umatras. So yung video putol yun. Umatras pa. Opo. Opo. Okay. Yun po ang nasabi doon Okay. ng mga tao. Meron din po nagsabi sa inyo na nasuntok po itong si Luigi. Ang sabi po, sir, nung parehas po daw sila nagsuntukan yung naka-tricycle saka yung yung pagkakasabi sa akin. Nagsuntukan silang dalawa, sabi. Opo. Pero ang sabi po ni Dr. Alexander Bravo, wala daw, tinulak lang niya itong tricycle. May po yan, naka-medical po. Nagpa-medical po itong tricycle driver Bali, sir, yung investigador na po nakakaalam ng sir, sa kanya po lahat yung documents po. Okay. Doc, narinig po, sabi po ni Corporal. Opo. So, hindi niya po kayo kilala at hindi rin niya po kilala si Luigi. So, unfair po yun na para pagbintangan niyo po si Corporal na ginagawa lang niya kanyang trabaho bilang isang pulis na rumisponde sa tawag para mag-imbestiga, pumunta po sa inyo. Ngayon, sasabihin mo na porket kaibigan si Luigi, unfair po yun kay Corporal na gumagawa lang po ng trabaho. Di po ba? You agree with me, Doc? Opo, agree po ako. At sir, hindi ko po sinabi yun. Ang point ko dito, may kamag-anak yan. Ang pangalan is parang Polly. Yun yung tinawagan nila at yun yung tumawag dito sa mga pulis. Base na rin ho yung kwento na yun sa site nila. Opo. Kasi nagkukwento sila sa mga tao sa paligid na Opo. nagkukwento din sa akin. Opo. May kamag-anak silang pulis na tawag dito, Karingal, na yun yung tawagan nila. Pinsan po niya yun. Pinsan daw ni Luigi. Polly ho yung pangalan. Corporal, may kilala ba kayong Polly? Nakabaro nyo? Wala po, sir. Wala po. Di wala po kailangan ganun, sir. Okay. Sino po yung tumawag sa inyong presinto? Pulis ho ba? Karingal ho ba ang tumawag? Taga-Kam Karingal? Bali, yung station po namin, desk officer po. Desk officer. Deported po ng barangay po sa amin yan. Tapos, tinawagan po ako ng station po namin. Kayo po ang tinawagan. Duty kayo at that time. Kasi po kami po yung malapit sa area. Okay. At naka-uniform po kayo nung pumunta kayo sa area? Yes, sir. Yes, sir. Saka nakapatrol pa po kami, sir. Okay. So, ibinato lang po sa inyo yung reklamo. Opo, sir. So, narinig niyo po yan, Doc, kasi unfair na parang palabasin nyo yung mga pulis, Doc, kumbaga na-impluensyahan ng mga kakilala o kaibigan, kamag-anak, na may kamag-anak yung complainant. It's not fair, Doc, kung tutuusin. Intindihan ko po, sir. Ang point ko lang po dito, hindi po yung ganun na sitwasyon Kasi nanggaling po sa kanila na may kamag-anak daw po silang pulis na si Polly Soriano Hill. Polly Soriano Hill. Sino po nagsabi noon? Soriano Hill, na kamag-anak nila na tumulong daw sa kanila kaya madaling nakarating yung mga pulis. Tapos po, nung kausap ko po yung mga pulis, pahinto-hinto sila dahil may tumatawag sa kanila sa telephone. Pumasok pa po sa loob ng van nila,
Kitang-kita naman po sa CCTV ko yun yung nangyari. Tapos dala ko na rin ho yung wallet ko, papakita ko sa kanya yung lisensya ko, papakita ko lang. Pero hindi ko isusurrender sa kanya kasi sabi niya kukunin niya May point kayo doon, Doc, kasi yun ay nasa loob ka na ng bahay at wala na po sa pinangyarihan. Okay lang po yun na naghingi kayo ng investigator na mayroong panikit para kapag kinuha lisensya nyo may kapalit na panikit. However, bilang investigator, ang kanyang purpose po bilang taga-responde, kunin po yung mga information at yun po ibabato rin sa investigator later on kasi siya yung pinakamalapit po sa istasyon ng pinakamalapit po sa pinangyarihan. Hello, Luigi. Sino si Polly Soriano Hill? Polly Soriano Hill? Opo, sino po yon? Kamag-anak nyo na po yon? Siya na. Si Polly, kamag-anak nyo po? Taga Pangasinan po yun. Kaya nga po. Taga Pangasinan po. Bali, po. Malayong kamag-anak po. Malayong kamag-anak. Saan po siya naka-assign? Opo. Saan naka-assign si Polly? Hindi ko alam Kasi sa Cavite ba lang? Sa taga Pangasinan po kasi, tapos nasa Cavite po ata siya. Opo. Tinawagan niyo po si Polly. Alam ko. Tinawagan niyo ba yun? Hello po, wait lang po. Tinawagan niyo po si Polly. Tinawagan daw ba si Polly? Anong tinawagan? Hindi po ata, sir. Hindi po tinawagan. Hindi yata. Bakit hindi yata? Hindi kasi sir, nagiging pela ako dito Sir Luigi. Kasi meron din aligasyon ditong si Dr. Bravo na kailangan entertainin ko rin. Hindi naman pwedeng lahat lang pong sinasabi nyo, yun ang paniniwalaan namin. Nakita mo naman kanina, dinidiktik ko si Dr. Bravo. Pero ngayon, may mga sinasabi siya, mga bagong impormasyon pumapasok sa amin, kailangan idiktik ko rin sa inyo. Kasi po, pag ako tutulong, 100% ang tulong ko. So I just want to make sure na yung tinutulungan ko, tamang tao. Ayoko pong tumulong doon sa maling tao. Di po ba? Sana maintindihan mo dito, Sir Luigi. Opo, sir. Naintindihan ko po. Okay? Tumatawid lang po ako sa gitna. Ngayon, Sir Luigi, payag ka ba ipapalay detector test kita na ikaw ay nagsasabi ng totoo? Dahil kapag ikaw ay pumasa, then babangkang kita. Pag ikaw ay lumumpak, hindi na. Ganon din po kay Doc. Okay ba sa inyo, Doc? Kahit kaming dalawa po, wala akong problema. Payag ko kay Doc. Tago yun totoo lang Tsaka may mga camera naman ako na pwede sige po, sige po. Yun na lang po, Doc. Siguro yun ang magre-resolve para magkaalamanan. Dahil pareho kayo may aligasyon, yun, ini-entertain ko po yung aligasyon ninyo na maaari na gamit dito si Polly Soriano Hill at nag-aalanganin itong si Luigi. Nung tanungin ko kung tinawagan o hindi, sabi niya yata, hindi yata. So, doon pa lang medyo something is wrong kung ako po yung babasa doon. So, ito na lang po yung sa lie detector test, Doc, para magkaalamanan. At alam niyo naman po patakaran ko, Luigi, pag ikaw ay lumagpak sa lie detector test, atas ako. Pero pag pumasa ka, all in ako. Nag-guess niyo po, Sir Luigi? Opo, sige po. Ganun na naman po muna, Sir Luigi, ha? Opo. Sir, mabanggit ko lang po, yung kaya po ako umuwi, kasi sinabi, umuwi po ako. Kasi may pasyente po akong sakay sa van. Mother ko po, kalalabas lang po niya sa COVID. So, COVID survivor po siya. So, nung nagkakaroon na ng aberya, nag-hysterical na siya. May oxygen po ako dito sa bahay. May pasyente po ako sa loob ng van. Kaya po ako nagmamadali. At wala po ako tinatakbuhan. Kasi parang lumabas na tinatakbuhan ko daw Opo. Alam kong pupunta sila. Ang sinigaw ko sa kanya, kung kailangan niya ako at mag-usap kami, pumunta sila sa bahay. Pati rin po yung pumunta ditong barangay Sabi ko nga po sa barangay, sabi ko kung sino yung nagre-reklamo pumunta dito sa bahay. Opo. So, Doc, pahig po kayo doon sa lie detector test, Doc, ha? Kaya po, wala akong problema sa akin. Sige po. Yan naman po yung totoo nating sige, Doc. Kukontakin po namin kayo, Doc, as soon as possible. Salamat po, Doc. Magandang hapon po, Doc. Sir. Sir, saan po yung lie detector natin? Sa may Mandaluyong lang po ito, Doc. Or kung gusto niyo po, Doc, kami po pupunta dyan. Dadalhin po namin kasi ito, high-tech na lie detector test machine to. Movable to. Pwede dalhin doon sa inyong lugar. Better po, mas better po kasi hindi ako naglalabas Sige po. Kung saan din po kayo comfortable, Doc, tanungin ko po yung truth verifier. Pag sinabi ng truth verifier, okay sa bahay nyo, then sa bahay nyo gagawin natin. At pag sinabi ng truth verifier, okay sa bahay ni Luigi, di sa bahay ni Luigi, gagawin natin para sa kanya. Okay, sir? Sige po, mas okay po sa akin sa bahay na lang. Kasi sige po. Hindi ko kami lumalabas dito talaga Sige po. Pasyente po sa bahay. Sige po. I-request ko po doon sa truth verifier. Maganda po, Doc. Sir Luigi. Hello po. So, hanggat wala pa hong result ng lie detector test, hindi muna kami kikilos para maging patas kasi nahirapan kami malaman kung sino nagsasabi ng totoo, okay? Opo. Salamat po, Sir Luigi. Salamat po, Corporal. Sige sir, salamat po. Magandang hapon po, Corporal.
Okay, so schedule natin ASAP, lie detector test, silang pareho. And then subukan kung papayag yung truth verifier sa bahay ni Doc at kung pwede sa bahay din ni Luigi. Pag hindi pumayag yung truth verifier, then sa barangay hall, ipa-disinfect muna natin para safe pareho lahat. Okay, kung kinakailangan ipaswab natin silang lahat bago sa procedure. Okay, sige. Meron na po tayong 19.1 million subscribers, Idol. 19.1 tayo. Ang bilis 19.1 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos na ina-upload ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Maraming salamat po. Rafi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungkol.